sa mapagpalaan pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako si Alexander Gomez from batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay nasa Great Tribulation ka ba ngayon? Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa Matthew chapter 24 verse 21. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, for then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. Sa Tagalog, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tayong magdaranas sa matinding kapighatian, hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Teaching number 1. Suffering is not without a purpose. Hindi nasasayang ang ating paghihirap sa bawat sakit, lungkot at pagsubok na naranasan natin. May ginagawa ang Diyos sa ating puso at buhay. Ginagamit niya ang pagdurusa para hubugin tayo, palakasin ang ating pananampalataya at ilapit tayo sa Kanya. Kahit masakit, ito ay may saysay sa mata ng Diyos. Teaching number 2. Suffering unites us with Christ. Nang si Jesus ay nagdusa at namatay sa krus, ginawa niya ito hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi upang maranasan din natin ang kanyang puso sa gitna ng sakit. Kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, mas nauunawa natin ang sakripisyo ni Kristo at mas nagiging malapit tayo sa Kanya. Teaching number 3. Suffering achieves for us an eternal glory. Ang mga paghihirap natin ngayon ay pansamantala lamang, ngunit ang gantimpala sa langit, ang walang hanggang buhay at kalwalhatian ay hindi matutong basahin. Sinasabi ng Biblia na ang ating mga pagsubok ngayon ay hindi manihahandi sa kalwalhatian ang darating. Application number 1. Consider suffering pure joy. Bagamat mahirap, sinasabi sa verse na dapat natin ituring ang kagalakan ng bawat pagsubok, sapagkat ito ay nagpapalago ng ating pananampalataya. Sa halip na sumuko, matuto tayo magpasalamat sa gitna ng pagmumula dahil alam natin may magandang layunin ng Diyos. Application number 2. Participate in Christ's suffering. Hindi lamang tayo tagasunod ni Kristo sa kasaganahan, kundi pati sa kanyang paghihirap. Kapag tayo ay durusa dahil sa ating pananampalataya dahil sa paggawa ng tama, tayo ay tunay na nagiging bahagi ng kanyang buhay at gawain. Application number 3. Let your suffering become your eternal glory. Gamitin ang iyong pagdurusa upang makamtan ang walang hanggang gantimpala. Huwag sayangin ang sakit sa halip. Gamitin ito bilang pagkakataon upang lumapit sa Diyos. Tumibay ang pananampalataya at maging patotoo sa iba. Ang bawat pagtitiis ay may kapalit na pagpapala sa langit. Yun lamang,